Heto na po ang mga isisigaw natin ngayon na sina Lodi Raymart Rodriguez, Lodi Roel Cloma, Lodi Aison Sotelo, Lodi Joselito Badom, Lodi MJ Quiot, Lodi Ki Chong, Lodi Anisa Dico, Lodi Ramil Portilano, Lodi Marvin John Aragon, Lodi Cagayath, Lodi Makhil Sherivies, Lodi Leandro Mandia, Lodi Brian Bagaypo, Lodi Jesus Del Mente, Lodi Shakol Hodes, Lodi Pasma. Maraming salamat po. At kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-135 kabanata sa pagpapatuloy. Masayang sinabi sa kanya ni Pung Juan na ang dual internal energy art ang gusto mo, hindi ba? Yun ang gusto mong malaman mula sa akin. Magkaharap silang dalawa habang sinasabi ng ating bida sa kanyang sarili na alam ni Pung Juan na sinadya kong i-trigger ang mga sintomas niya para makuha ko ang dual internal energy art. Alam din niya na, kahit hindi sinasadya, ako ang dahilan kung bakit muntik na siyang mamatay. Dagdag pa niya habang seryosong nakatingin siya sa matanda na kahit ganon, naunawaan niya ako at hindi niya ako sinisi. Sinabi sa kanya ni Pung Juan na hindi ko alam kung paano nahati ang huling bahagi ng dual internal energy art o kung paano ito napunta sa amin. Ibinuka ang kamay niya sa harapan na sinabi pa niya sa ating bida na gayunpaman, dahil narito ang espada ng wudang at tayo'y nagtagpo. Maaari ko lamang isipin na ito rin ay tadhana. Tumawa siya habang sinabi pa na orihinal na teknik ito ng wudang sect, kaya sa tingin ko ay tama lamang na sabihin ko ito sa'yo. Yumuko ang ating bida sa kanya at sinabi na ako po ay humihingi ng paumanhin. Malakas itong tumawa habang pinapaypay ang kamay sinasabi na anong dapat ipagpaumanhin. Bagaman mapanganib ang paggamit ko ng lakas mula sa ubod ng aking pagkatao, maituturing din itong isang biyayang nakatago sa panganib. Itinikom niya ang kanyang dalawang kamao, sinasabi ni Pung Juan na napagaling nito ang aking karamdaman. Hindi ko na nararanasan ang kahit anong sintomas, dagdag pa niya, habang nakangiting nakatingin sa ating bida na ngayon, pwede na tayong mag-usap tungkol sa wudang ng kahit gaano katagal. Na napasabi naman ang ating bida sa kanyang isip na magandang bagay yon kahit papaano. At pagkatapos sinabi niya na ang 5 elemento ay nagtutulungan at nagtutulungan din laban sa isa't isa, nagpapalaganap at kumukonsumo ng isa't isa. Ang langit ay tumutugma sa punto ng baihwi na naglalabas ng init habang ang lupa ay tumutugma sa punto ng huyin na naglalabas ng lamig. Mataas at mababa ay simpleng pagkakaiba lamang. Kapag ang yin at yang ay nakaayon sa isip, ito ay bumabalik sa orihinal nitong kalagayan na siyang yin-yang. Dagdag pa niya sa kanyang isip na hindi ko masyadong naintindihan kahit ano, pero ayos lang dahil hawak ko na ito ngayon. At sinabi niya habang hinawakan siya ni Pung Juan na maraming salamat sa lahat. Tumawa ang matanda at sinabi na siyempre tutulong ako. Na napasabi ang ating bida sa kanyang isip na Pung Juan. Siya ay isang kagalang-galang na tao talaga. At sinabi sa kanya ni Pung Juan na ngayon na nakuha mo na ang hinahanap mo, siguro alis ka na agad. Natumugon ang ating bida sa kanya na oo. Aalis na ako. Mamula-mula na may naiisip ang matanda habang nakangiti na nakatingin sa ating bida. Sinabi sa kanya na sa kapalit ng sining ng dual internal energy, pahihintulutan mo ba akong humiling ng pabor? Na napasabi ang ating bida sa kanyang isip na masama talaga ang loob ko tungkol sa lahat nito. Ito na ang pagkakataon ko para magbayad ng utang na loob at tuluyang mawala ang aking pagkakasala. Na masayang tumugon ang ating bida kay Pung Juan habang nakapikit ito na masaya na oo naman. Ano po yon? Sinabi sa kanya ni Pung Juan na may namumulang pisngi na gusto kong isama mo si Won Ahm sa iyong paglalakbay. Masayang tumugon sa kanya ang ating bida na sasabihin sa nanyang okay nang maputol siya sa pagsasalita ng mapagtanto niya ito. Nabiglang nagiba ang ekspresyon ng muka niya na hindi makapaniwala. Na masaya ang matanda sa kanyang narinig na tugon ng ating bida, sinabi niya na gusto kong maranasan niya ang mundo ng kaunti pa kasama ka. Namutla ang ating bida na pinagpapawisan, sinabi na parang iyon ay na hindi na niya ito itinuloy. Na sinabi na lang niya sa kanyang isip na gusto mo bang pasanin ko ang bigat na yan? Nakagilid ang ulo ng matanda na sinabi niya sa ating bida na hindi mo ba gusto na kasama siya? Pinagpapawisan ng ating bida na tumugon na pero iyon ay parang na mabilis na sinabi sa kanya ni Pung Juan na sige na nga. Ayos lang. Ano ba ang magagawa ko kapag sinasabi mong ayaw mo? Napahinga ang ating bida na sinabi na salamat sa pag-unawa.
Tumighim ang matanda habang papasok sa kanyang bahay, sinasabi na kung gayon, dapat akong magsulat ng liham para sa wudang. Na nagtatakang napasabi ang ating bida na sa wudang. Isinawsaw ang brush sa tinta habang sinasabi na tingnan natin. Habang sinusulat niya ang kanyang sinasabi na ang espada ng wudang. Dinala niya ako sa dalisay na kabubatan at pinagamit lahat ng panloob kong enerhiya. Para makuha ang sining ng dual internal energy. Pinilit pa niya akong gamitin ang likas kong core energy. Nasa pintuan ng ating bida na nagulat na pinagpapawisan, sinasabi na teka lang, saglit. Pinaypay ni Pung Huang ang kanyang kamay na nakatingin sa ating bida, sinabi niya na ayos lang. Nagyayari talaga ang ganito. Sigurado akong maintindihan nila. Dagdag pa niya habang tumatawa na ako ang pinakamagaling na martial artist ng Kunlun at isa sa 7 santo ng Orthodox Murim. Pero kahit ganoon, isang matandang palyado na akong halos mamatay na. Ano ba ang pakialam nila, di ba? Hindi makapaniwala ang ating bida, sinabi niya sa kanyang isip na ang matandang ito. Pag-unawa daw. Pero binabantaan niya ako. Na sinabi sa kanya ni Pung Huan na kaya, isasama mo ba si Won Ahm o hindi? Tumugon sa kanya ang ating bida na nanlulumo, sinabi niya na isasama ko siya sa akin. Na napalagay ng kamay sa bibig ang matanda na masayang sinabi na talaga ba? Salamat, maraming salamat. Dagdag pa sa isip ng ating bida na bata man o matanda, ang mga tuistang gago ay ang pinakamasahol. Paalis na sila habang ang mga taga-Kunlun sect ay nagtipon, sinasabi kay Won Ahm na dapat magdala ka ng ekstrang damit. Dagdag pa na tingnan ko. Mga gamit panghuli, mga gamit pangluto, mga pampalasa. Hindi ito sapat. Magdala ka ng mas malaking piraso ng tela. Bitbit ni Won Ahm ang mga napakaraming gamit sa kanyang likuran. Sinasabi na ngayon, alis na ako. Umiiyak ang mga ito na sinabi ng Kunlun sect leader na oho. Sobrang proud ako na nagsisimula ka sa isang napakahalagang paglalakbay. Na nakatingin sa kanila ang ating bida, sinasabi niya sa kanyang isip na itigil niyo na nga yan. Hindi siya nasa misyon na patayan. Sinabi naman ni Pung Huan kay Won Ahm na matuto ka mula sa espada ng wudang at alagaan mo ang sarili mo, ha? Na sinabi naman ang nasa gitna na kailan kaya tayo muling magkikita. Bumaling ng tingin sa ating bida na napatikom ng kamao, sinabi niya na umalis na tayo ngayon. Na napasalubong ng kilay ang ating bida at napaturo sa kanyang mga dala, sinabi niya na balak mo ba talagang dalhin lahat ng yan kasama mo? Tumugon ito sa kanya na oo naman. Alam mo naman ang kasabihan, mas mainam ang mag-ingat kaysa magsisi. Natumugon ang ating bida na hindi mo kailanman malalaman kung ano ang pwedeng mangyari sa Jianghu. Kumulot ang noo ni Jinmu at lumapit sa kanya, at ang dala na gamit ni Won Ahm itinapon niya. Na napasigaw si Won Ahm na Jinmu, bakit mo ito ginagawa? Na sinabi naman ni Pung Huan na hindi. Ang kama. Na sinabi naman ng isa na napahawak pa sa ulo na ang mga pampalasa ay isang kailangan pagdating sa pagkain. Na sinabi pa ng ating bida sa kanyang isip na kaya niyang mabuhay kahit maging bandido siya. Ano ba ang gamit ng lahat ng ito sa kanya? Pagkatapos sinabi ng ating bida sa kanila na dapat palaging maglakbay ng magaan ang mga dala. Sapat na ang ganito lang. Sinabi pa ng ating bida na nakatingin sa matanda na tama ba yon? Master Pung Huan. Natumugon ito na oo. Sapat na ang mga gamit. Huwag kayong mag-alalang lahat. Na napatingin ng seryoso sa kanya si Pung Huan, sinabi na pero dapat gawin mo ito kahit ano paman. Upang mapawi ang malas habang naglalakbay. Na napasabi ang ating bida sa kanyang isip na ano. Isa-isa silang naghawak ng mga kamay. At pumalibot sa kanilang tatlo na napasabi ang ating bida sa kanyang isip na. Ang pormasyong ito. Nagpalabas ng mga enerhiya ang mga elder, ang Kunlun sect leader pati na si Pung Huan habang paulit-ulit na sabi nila na swift decree. Na sinabi ng ating bida sa kanyang isip na ayoko talaga sa mga nakakainis na tuistang ito. Sinabi pa niya sa kanyang sarili habang papaalis na sila na kumakaway si Won Ahm na hindi pa nga ako sigurado noon kung totoo bang may ikalawang bahagi ang sining ng dual internal energy. Pero totoo pala at maswerte akong nakuha ko ang mahalagang bahagi nito sa Qingcheng at Kunlun. Dagdag pa niya na hindi ko alam kung tadhana ba ito o nagkataon lang pero parang ang dali ng lahat para sa akin. Sabi nga nila ang tao ang nagbabalak. Pero ang Diyos ang nagtatalaga. Siguro tinutulungan ako ng langit dahil talagang nagsusumikap ako.
Napatingin siya kay Wu Am, sinabi niya na kahit na ang taong ito ang kasama ko sa huli, naniniwala akong ito ang pagkakataon ko. Dagdag pa niya na makikita si Won Am na hindi tulad nina Chongsang at Changwo na kulang pa sa kakayahan. Si Won Am ay isang rising star ng Kunlun sect at mas bihasa. Ang potensyal niya at ang bilis ng pag-unlad niya sa martial arts ay hindi matutumbasan ng kahit sino. Tumingin siya sa kanyang likod na sinabi pa niya na bukod pa roon, iginagalang at hinahangaan niya ako dahil sa mga nagawa ko. Kaya mas kapaki-pakinabang siya kumpara kay Tang Seryaw. Na napasabi naman si Tang Seryong habang napahinga na kailan tayo magpapahinga. Na sinabi pa ng ating bida sa kanyang sarili na sa hinaharap. Kapag ako na ang pinakamakapangyarihang martial artist sa Murim, kailangan ko ng tapat na alagad para pamahalaan ang Orthodox Murim Alliance. Muli na namang tumingin siya sa kanyang likuran na kakaibang nakangiti. Sinabi pa niya sa kanyang sarili na pagbalik tanaw ko sa mga araw ko bilang Heavenly Master ng Unorthodox sect, malinaw na ang pagkakaroon ng maraming alagad ang pinakamagandang paraan. Sige, tatanggapin kita bilang aking pangatlong alagad. Na napasabi naman sa kanya si Won Am na bakit mo ako tinitingnan ng ganyan, Jinmu? Na nagtatakang nakatingin naman sa ating bida si Tang Seryong. Tumawa ang ating bida, sinabi niya na wala lang. Bueno, maliit na Won Am, sinabi mo ba na ito ang unang beses mong mag-camping sa labas? Na nagtatakang napasabi naman sa kanyang likuran si Tang Seryong na maliit na Won Am. Ano yon? Napahawak naman sa batok si Won Am, sinasabi na nakapag-camping na ako ng ilang beses sa labas, pero hindi pa ako nakalayo ng ganito mula sa Kunlun. Na muli na namang sinabi sa kanya ng ating bida na ganun talaga kapag naglalakbay ka. Nakakakuha ka ng karanasan. Biglang napasigaw si Tang Seryong na ano? Magkakamping ba tayo sa labas ngayong gabi? Gusto kong matulog sa isang inn. Pagod na ako. Napangiwi naman ng muka ang ating bida na sinabi niya na madilim na. Ano ang inaasahan mong gawin ko? Wala namang nagsabi sa'yo na sumama ka sa amin. Nandagalaiti sa galit si Tang Seryong sa likod habang sinasabi naman ni Won Am na siguro marami ka ng beses na nagcamping sa labas. Sumagot ang ating bida na siyempre naman. Kahit noong nasa wudang pa ako. Namula ang pisngi ni Won Am na napatikom ng kamao, sinabi niya na talaga ba? Kaya pala magaling ka sa martial arts at sanay ka na rin sa ganitong mga karanasan. Na napalagay ng isang daliri ang ating bida sa kanyang ibabang ilong, sinabi niya na ang mga bagay na ito ay wala lang sa akin. Na napasabi pa ang ating bida sa kanyang isip na mas bata ako kaysa sa kanya. Pero palagi niya akong pinupuri at sobrang magalang. Siya ang perpektong alagad. Sinabing muli sa kanya ni Won Am na nagtataka ako kung makakatulog ba ako ng maayos ngayong iniwan ko ang mga kumot ko. Medyo kinakabahan ako kasi matagal na rin mula nung huling tulog ako sa labas. Tumawa ang ating bida na sinabi sa kanya na ganun ba? Kung ganun, kapag may nakita tayong inn, magpahinga tayo doon sa susunod. Na napasabi naman si Tang Seryong na ha? Ano ba yan? Naku po. Dagdag pa niyang sinigaw na hoy. Bakit hindi ka ganyan kabait sa akin? Natahimik lang ang ating bida. Na makikita na nakangiti lang sa kanya si Won Am. At dito na po nagtatapos ang ika-135 kabanata. Ika-136 na kabanata sa pagpapatuloy. Nang sumapit na ang gabi, agad na nagpaapoy sila gawa sa mga maliliit na tuyong sanga. Nagboluntaryo si Jinmu na mangaso ng pagkain matapos niya magpahinga ng kaunti. Sinabi naman ni Won Am habang nagpapainom ng kabayo na isipin mo, siya pa ang nag-abala kumuha ng karne. Astig talaga si Jinmu. Sinabi naman sa kanya ni Tang Seryong na sa totoo lang, malambing talaga siya. Napahawak si Won Am sa kanyang likod ng liig, tinanong niya kay Tang Seryong na matagal ko nang iniisip, paano kayo nagkakilala ni Jinmu? Napaseryoso naman ito ng tingin sa kanya na napasabi na ako ba? At nagpangalong baba na sinabi niya kay Won Am na utang ko sa kanya ang buhay ko. Siguro, pareho lang din sa kwento mo. Na napatikom pa ng kamo si Tang Seryong na sinabi niya na basta. Kailangan ko siyang supplian para roon. Na napasabi naman si Won Am na ganun ba? Sinabi pa niya na kaya ba nagkakagusto ka na sa kanya? Nagulat naman sa kanyang narinig si Tang Seryong na napasabi na nagkakagusto sa kanya. Wala naman yung kinalaman sa nararamdaman ko. Sinabi niya na magkaibang bagay yan.
Inilagay ang kanyang kamay sa dibdib, sinabi pa niya na dahil utang ko sa kanya ang buhay ko, ibibigay ko rin ito sa kanya balang araw kung kakailanganin o gugustuhin niya. Ganyan magbayad ng utang na loob ang angkan ng Tang. Habang nakatingin lang sa ibaba si Won Ahm, sinabi iyan na Miss Tang. At naiisip niya ang nangyari noong pinapaamin niya ang nagpapanggap na si Lee Gang Baek. Sinasabi niya sa kanyang isip na naramdaman ko rin yon noong tumulong siya sa interogasyon. Tunay na tang siya sa lahat ng aspeto. Na sinabi pa noon ni Tang Seryong sa lalaki na hindi ka pa rin ba magsasalita. Na tinanong pa ni Won Ahm siya na kung ganon, ano ba talaga ang dahilan kung bakit ka naglalakbay kasama siya? Natumugon ito na yon ba? Ang babaeng ipinanganak sa angkan ng Tang ay kailangang magpakasal kahit ayaw niya. Minsan, sa isang kamag-anak pa. Ikinakasal o kaya'y isang kasalang pampulitika. Iyon din ang mangyayari sa akin sa lalong madaling panahon. Dagdag pa niyang sinabi habang nakatingin sa ibaba na wala rin akong magagawa tungkol doon. Batas na kasi ng angkan yon. Nakatingin sa kanya si Won Ahm, sinasabi niya sa kanyang isip habang nakatingin kay Tang Seryong na narinig ko rin na ganyan ang kalagayan sa maraming martial na angkan. Isang kasal na hindi naman gusto. Nakakalungkot talaga. Pagkatapos sinabi ni Tang Seryong na pero nang makilala ko si Jinmu. Inisip ko na sumama na lang sa kanya. Siya ang unang tao na tinanggap ako kung sino talaga ako. Nagkinang siya habang sinasabi pa na wala siyang pakialam sa iniisip ko. Kapag ininsulto ko siya, sinasagot niya ako ng insulto rin. Kapag nalampasan ko ang hangganan, binubugbog niya ako. Ang astig niya. Ginagawa niya ang gusto niya. Nanatawa naman sa kanya si Won Ahm. Tumingin sa kanya si Tang Seryong, sinabi sa kanya na ganyan din ang gusto kong paraan ng pamumuhay. Kaya sinusundan ko siya. Baka hanggang sa magpakasal ako. Tumawa si Won Ahm na sinabi niya na mabuti naman. Pinapayagan kanyang sundan siya. Na napasigaw si Tang Seryong na naku, parang ganoon. Baka iniisip niya kung paano ako mawala. Wala siyang pakialam sa mga babae. Nagkunwaring mahina pa nga ako at naghubad pero hindi niya ako pinapansin. Namula sa gulat si Won Ahm na hindi makapaniwalang sinabi na naghubad ka. Namumulang nakatingin sa kanya si Won Ahm habang pinapaypay ni Tang Seryong ang kanyang kamay, sinasabi sa kanya na pero ang totoo, bagay din siya doon. Guwapo kasi siya, alam mo yun? Siguradong marami ang nanliligaw sa kanya. Mas okay na wala siyang pakialam sa kanila. Sinabi ni Won Ahm na namumula ang pisngi na oo, ang ugali niya ay medyo. Nabiglang sinabi ng ating bida sa kanyang likuran na medyo ano. Nagulat si Won Ahm na napasabi na Diyos ko po. Nakatayo si Jinmu na nagtatakang sinabi sa kanila na ano ba ang pinag-uusapan ninyong dalawa. Kumain na lang tayo. Tinanong siya ni Tang Seryong kung ano ang nahuli niya. Tumugon ang ating bida habang makikita si Won Ahm na nakatingin lang sa kanila na isang lobo. Layo kayo. Ako ang magluluto nito. Nang makita ni Tang Seryong ang laman ng sako, sinabi niya na wow, may mga halamang gamot ka rin palang nakuha. Sinabi ng ating bida sa kanya na hindi yan sayo. Kay Won Ahm yan. Tanggalin mo ang kamay mo dyan. Habang nakatayo siya, itinuro siya ng ating bida, sinabi na Won Ahm, magpapalit tayo agad pagkagising bukas. Napatingin siya sa kanyang damit na napasabi na ha. Pero ito ay malinis pa. Habang nakapikit na pinupunasan ng ating bida ang kanyang pisngi, sinabi niya na hindi dahil sa madumi, kundi para makaiwas sa gulo. Malapit na tayong lumabas ng teritoryo ng Kunlun. Nakakainis kung magmumukha tayong mga Taoist at mapansin pa tayo. Namangha sa kanya si Won Ahm, sinabi niya na ganun ba? Napakatalino mo talaga. Habang kumakain naman si Tang Seryong ng halaman, sinabi niya na kung ganun, magpapalit din ba ako? Tiningnan siya ng ating bida na sinabi sa kanya na ikaw. Hindi na. Dagdag pa niya na hindi lang naman ang tangklan ang nagsusuot ng kulay berde. Sinabi pa niya sa isip na kilala ng lahat sa Zongyuan ang tangklan. Sino ba naman ang maglalakas loob na galawin ka? Namumula ang pisngi na nakatingin sa kanila si Won Ahm, sinasabi ng ating bida na sige na. Matulog na tayo ng maaga. Pupunta tayo sa Gansu bukas. Sinabi naman ni Tang Seryong na tutuloy tayo sa bahay tuluyan bukas, tama ba? Na napasabi naman sa isip si Won Ahm na masaya ako na sila ang kasama ko sa paglalakbay. Dagdag pa niya na Master, sobrang excited ako makita kung ano ang mararanasan, mararamdaman, at matututunan ko sa paglalakbay na ito. 5 araw na ang nakalipas na makikita silang naglalakbay sakay ng kabayo.
Naglalabasan na ang ugat sa mata ni Tang Seryong sa galit sinisigaw na hindi ko na kaya to. Paano ba naman walang kahit isang nayon sa loob ng 5 araw? Na napasabi na lang si Won Ahm. Na master. Dagdag pang sinigaw ni Tang Seryong na sakit na ang buong katawan ko. Lumingon ang ating bida na nagagalit sinabi na tumigil ka sa pagreklamo. Nasa gitna tayo ng kabundukan. Hindi ko naman sinabi na sumama ka. Na umiiyak na sinabi ni Tang Seryong na gusto ko ng maligo. Patuloy sa pagyak ito na sinasabi pa na gusto kong kumain ng maanghang na pagkain na maraming pampalasa. Gusto ko ng komportableng kama. Na sinabing muli ni Won Am na master. Sumigaw ang ating bida na manahimik ka. Biglang isang amoy ng pagkain ang naamoy nila na napasabi ang ating bida na ito ay isang amoy ng masarap na pagkain. Pagkatapos nilang sundan ang amoy nakita nila ito na napasigaw sila na isang baryo. Nagniningning ang mga ito na sinabi ni Won Am na sa wakas, isang bahay panuluyan din. Matutulog tayo sa kama. Sinabi naman ni Tang Seryong na tara na. Pagkababa nila sa bayan agad silang pumunta sa panuluyan, ngunit sa harap ng pintuan ay may nakalagay na ito ay puno na. Nanlaki ang mata ni Tang Seryong na pinagmasdan niya ito na hindi makapaniwala na ano. Sinabi naman ng ating bida habang nakatingin dito na siguradong puno yan. Lipat na tayo sa ibang lugar. Nanlumo ang dalawa na umiiyak na sinabi sa kanya ni Tang Seryong na sa ibang lugar. Sa ibang lugar pa ba? 4 na gabi na tayong natutulog sa putik. Kumakain ng pagkain na walang lasa at walang kahit isang pampalasa. At gusto mo pang lumipat ng lugar. Sinabi sa kanya ng ating bida na hindi ko inasahan na wala palang mga nayon sa mga dinaanan natin. Biglang binuksan ni Tang Seryong ang pintuan at sinigaw na matutulog ako dito kahit ano paman. Nasaan ang may-ari? Ang lahat ng tao na nasa loob ay napatingin sa kanya. At isang lalaki ang lumapit sa kanya sinasabi habang naghahanap ng bakanting lamesa si Tang Seryong na miss, pasensya na po, pero puno na ang lahat ng pwesto. Biglang itinuro ni Tang Seryong ang bakanting lamesa sinabi niya na nandoon. Bakante. Na sumagot ang lalaki sa kanya na Diyos ko po. Ang isang iyon ay nakareserba na. Nagpaawa si Tang Seryong sinasabi sa may-ari na huwag ka naman ganyan pakiusap. Aalis kami pagdating na ng mga nagpa-reserve. Babayaran kita ng dagdag. Pinahinto siya ng may-ari sinabi niya na naku, hindi po maaari. Sinabi pa niya habang makikita ang paa na may naglalakad na may dala akong maraming pera. Tignan mo. Nasinigaw ng dumating na hoy, ikaw na babae. Sinabi pa nito na anong ginagawa mo. Yan ang pwesto ng mga nakatatanda namin. Nagpaaw sa kanila si Tang Seryong habang nakatingin ng kakaiba sa kanya ang ating bida sinabi niya na kayo ba ang nagpa-reserve nito. Pwede ba naming hiramin sandali lang? Sobrang sakit na ng mga binti ko. Pakiusap. Na napasabi ang ating bida sa kanyang isip na nakasakay kami ng kabayo papunta rito. Pinagmasdan nito si Tang Seryong mula itaas hanggang ibaba. At mumisi na sinabi na mukhang kasama niyo lang ang ilang mahihinang itsurang iskolar. Malamang wala rin kayong pera. Makikita silang tatlo na sinabi pa nito na bakit hindi ka nalang magtagay para sa amin at samahan kami. At dito na po nagtatapos ang ika-136 na kabanata.